Yes, hello, good day sa lahat. So ngayon naman po ay ituturuan ko kayo paano kayo recharge doon sa inyong account kay Smart AIT GPT. Okay, so for the meantime, ang ituturo ko lang na process ay ang paggamit ng to Binance to Smart AIT GPT. Okay, so ngayon nakalogin na ako dito sa aking Binance. Ang gagawin lang natin ay i-click natin itong portfolio mo. Pupuntahan natin yung USDT. Okay, so click mo tong USDT. And then dito sa baba makikita mo dyan yung take out. Okay, so click mo yung take out. And then dito, click mo tong withdraw. Okay, send to a known crypto address. Okay, so then dito natin ilalagay yung wallet address. So paano natin makukuha yung wallet address? So punta lang kayo sa inyong account kay Smart AIT GPT. Okay, so ayan, di ba? So nandito kayo sa account mo. Ang gagawin mo lang dito ay kiklik mo tong recharge. And then may pagpipilian kang dalawa. Pipiliin natin itong BEP20 kasi mas mura yan. Okay, then dito select natin itong quantify. Okay, huwag niyong kalimutan na quantify account, hindi po invest. So quantify account. And then dito sa baba i-click nyo lang itong copy para makopy natin yung recharge address. Okay, so pag nakopy mo na, punta ka ulit dun sa Binance natin. Or kung meron ka namang member na humihingi ng sa iyo nag-send ng pera, papadalhan mo ng 10 USDT, so hingin mo sa kanyang wallet address. Okay, so kukunin ko muna yung wallet address, i-paste natin dito. Okay, nakuha ko na yung wallet address, so i-paste ko na dyan. And then dito sa network, pipiliin natin yung BNB BEP20. Okay, and then dito ang ilalagay natin ay 10.1. Bakit 0.1? Kasi meron tayong service fee na 0.1. Okay, so kung hindi mo yan binawas, magiging 9.99 lang yung marireceive. So hindi aabot sa 10. So ang minimum kasi talaga natin ay 10. Okay, so click ko yung withdraw pagkatapos yan. And then kailangan mo tong i-review. Okay, kailangan mo tong i-review kung tama yung mga yan. Okay, then pag okay na, click natin yung confirm. Okay, so dito hihingan ka lang ng passkey or yung authentication mo. Okay, and then ayan, makikita mo withdrawal processing. Okay, so antayin lang natin yan mga few minutes. Marireceive na, magno-notify na sa iyo na complete na siya. So click ko lang tong back. Okay, click ko lang yung back. And then back ulit. Okay, wag muna para makita natin tong withdrawal. Sige, back pa ulit. And then dito sa baba, okay, click natin tong click natin itong Tether USDT. And then makikita mo dito, di ba, mayroon kang processing. Ayan, makikita mo dito ay mayroong processing. Okay, so click natin yan. So antay lang natin to. Ang magiging rito ay completed. Okay, so ngayon processing pa lang siya. Antay lang tayo ng few minutes. Okay, so i-pause ko muna to. So ang oras ay 3 point, nakikita nyo, no? 13.47. Okay, alauna 47. Okay, so i-pause ko muna to. Okay, so ayan, na-receive ko na, completed na yung transaction. Okay, so dito from 13.45, so na-receive natin ng ayan, halos 1.48. Okay, so
Ganun lang kabilis. Then pagkatapos, no? Pagkatapos mong makomplete yan, punta ka doon sa... So ito importante po to, ah. Punta ka doon sa account mo. Kailangan mo tong i-click itong sa baba. Okay, itong recharge complete. Okay? So paki-inform lang sa mga member nyo pagkatapos nating i-send sa kanila, kailangan nyo i-click nila yung recharge complete. Okay, kasi pag hindi papasok yung $10 sa wallet nila or mayroong delay. Okay, so yun lang po. Thank you.